Ayun lang. Kasi kauwi ko Ano lang ba? last 2 months ago. That starts from Quezon, Camarines Sur, Camarines Norte. So, yun yung Maharlika na Maharlika highway. Highway, napakahaba niyan. Ang Maharlika Highway, mula yan dyan sa Quezon hanggang papuntang Camarines Sur na yan. Na napakalala talaga na nagkaka-traffic kasi minsan ano lang kumbaga isang lane lang yung nadadaanan kasi ginagawa nakatiwangwang yung iba. Alam niyo, magandang case study ito Walang official explanation bakit ang Maharlika ay isang highway pero iba-ibang klase ang kalidad ng Maharlika Highway pag Yes. iba-ibang mga probinsya. Yes. At iba-iba din ang mga kontraktor. Bakit sa Sorsogon, Albay at Quezon, iba yung contractor kaysa sa Maharlika sa Ayun. Kamsur. Ayun. Kaya humihingi ako ng tulong sa lahat ng inyong mga viewers na taga Ayun. Kamsur. Bakit puro Bicol Gold Rock o GCI ang nananalong contractor sa mga DPWH projects sa Kamsur? Yun po sana ang maimbestigahan natin. Kasi magtataka ka kung kasi bakit sa Albay maganda? Bakit doon sa Sorsogon maganda yung kalsada? Kasi iba yung contractor. Yun. Kaya ang tanong, bakit itong contractor na ito ang nananalo ng halos lahat ng mga ganitong klaseng mga proyekto sa Kamsur? Kung sablay naman yung ginagawa nila doon sa Maharlika, di ba? Bakit sila pa rin yung nananalo? Tama yun, Kung. Baka sir, alam niyo bakit? Mahirap magsalita nang wala tayong Ako na magkahakot. Ako na magkahakot. Ano na magsabi? Corruption. Palakasan. Sino? Sino yun? Pangalanan Ano, mo. baka mawala ako eh. Papanglanan ako mawala. Kayo nang mahala. Basta corruption. Marami nang galit sa'yo. Kaya ako eh. Diba? Basta So, sa akin, dyan sa ano na yan, Maharlika Highway na yan, basta Bicol, Gold Rock na yung Gold Rock nakakakuha. na. Oo. At itong Gold Rock na ito ay connected sa Bicol Saro Party List. Tama ba? Nagkataon, lahat ng mga insertion niya napunta kay Gold Rock. And yung may-ari ng Gold Rock, I see, Ang bidding dapat competitive eh. dapat. Oh. Bakit parehong contractor yung nananalo sa mga proyektong ito? Alam mo, Baka sila lang pag, nagbibid. pag may oras tayo ngayong 2026, buksan lang natin lahat ng mga data ng mga bidding ng DPWH. Pwede. Kasi patunay na hindi competitive ang bidding pag halimbawa 100 million yung budget, tapos yung mga bidder tatlo, 99, 98, 97. Bakit walang nagbid ng 90 o 85? ang naririnig natin dyan kung ginagawa pa lang daw yung bidding, may nanalo na eh. Parang ganun yung naririnig natin. I don't know kasi ikaw nasa loob ng Kongreso. Ganun po ba talaga yung nangyayari? Yun nga po yung alegasyon. Pero kung tunay na may collusion at lutuan ng mga bidding, hindi lang dapat 3 o 10 kontraktor ang makulong. Dapat lahat ng mga nananalong mga kontraktor, pati yung mga losing contractor na kakonsyaba nila sa lutuan ng bidding, makasuhan. Pero Tama. napakahirap naman ito para sa ating gobyerno dahil wala na magbibid sa mga government contracts. So it's really a big problem. But that's why I'm just calling out the, let's just say it, hypocrisy in the ongoing investigations. Kasi kung tunay nating gustong linis ang sistemang ito, hindi dapat tayo mamili lang Yes. ng iilan na mga distrito o mga kontraktor. Tsaka kanina may nasabi ka na overspending, no? Parang hindi na ma-manage ata ng maayos yung pondo ng gobyerno. Kasi kung makikita po natin, base sa nagdaang allocation, ang may pinakamalaking budget ata, if I'm not mistaken, is Congressman Sandro Marcos and pangalawa ata is si Congressman then Speaker Romualdez, which is 15 billion and 14 billion kay na kung ikukumpara natin doon sa ibang distrito, mas malalaki yung pangangailangan nila. Mas malalaki yung pangangailangan nila sa kanilang distrito compare sa district ni Congressman Sandro Marcos and Romualdez. So, parang sa akin, parang ang nangyayari may favoritism or dahil kapag-anak ka ng Pangulo. Kasi, kung pagbabasihan natin yung figure, yung numbers, ganun po talaga eh. Yun talagang realidad na nangyari. So, what can you say about it? Parang Actually, yung doon may mali na eh. isang dahilan na gusto kong hayaan ng DPWH mag-comment sa in-upload kong mga Cabral files. Dahil yun nga yung nagsistick out sa listahan ni Yumaong Yusek Cabral, yung budget per district at sino ang nakakuha ng pinakamalaking budget. At ito actually ay verifiable based on publicly available data. Yes. At it's a bit funny na such basic information like magkano ang alokasyon ng isang distrito hindi pa naikumpirma ng DPWH.
baka may dahilan Yun. na ayaw nilang ikumpirma. Yes. Pero sana ang media naman sa susunod na pagkakataon na interviewin ang DPWH ay magtanong, totoo ba na ito ang alokasyon? Dahil kung maganda naman ang mga projects, hindi natin dapat ikahiya na malaki ang nadala natin sa ating distrito. Dapat ipagmalaki pa nga natin, di ba? Bakit yung ibang media, pagka yung tanong sa'yo, mabigat? Pero pag nagtatanong sila sa ibang politiko, parang ang gagaan ng mga tanong. Yung ba yung nag-interview yung babae? Pero iba-iba. Hindi lang yung babae na yun, ha? Maraming iba. Marami pa. Pagka nakikita nilang may leaning dito sa kabila, matitindi. Talagang binakbakbakan nila ng tanong na akala naman nila, kaya nila. Eh, nakita natin yung interview ni Kong, talagang wala silang nakuha. Meron Hindi isang nila interview nakulos si Kong na parang pinalalabas na Duterte aligned siya or Yes. Duterte supporter siya. Sabi DDS daw siya. Yun. Oo. Anong masasabi niyo doon? Kasi parang sinabi na wala bang Duterte dyan sa mga ine-expose mo or in-expose mo na mga listahan? Actually, yung funny thing is, baka kung may Duterte, gusto nilang ilabas yung listahan. Yes. Eh, nilabas yung listahan, Wala. walang insertion na nakapangalan sa Duterte, kaya ayaw nila sanang ilabas yung listahan. I have a few things to add. Number one, sa 2025 budget per district summary ng DPWH mismo, nandun yung allocable per district. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at 1 sa Zamboanga City. Sino ba yung mga nandun? Kasi... Congressman Puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Kimer Olaso, if I'm not Yun. mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi. Ayan. Kasi factual naman yan eh. Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions nandiyan din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko, wala. Eh, parang Ito, Kong. hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Pwede mong sagutin o kung ayaw mo sagutin, okay lang. Pero dediretsuhin ko na. Andiyan ba sa listahan si Congressman Romualdez? Halos buong 19th Congress Nako. ay nandun. Kaya, Pero Sino lang wala? si Congressman Pulong, nasa 19th Congress, wala siya doon. Yun. Yun, At oh, yung allocable niya, 0. Sa DDS 2025. ka. Ito ba mga sino na to? Ito, So process of elimination. Pag hindi niya nabanggit, nandun. Kaya, Sinasabi ko lang naman yung nakalagay sa listahan eh. Baka dahil dito, dapat maglagay na lang sila ng project sa kanila para masabi nila meron. Pero sa 2025 talagang wala. Pero kung ang nanay mo, nandoon ba? Sa... Oh, halos lahat. Na-report naman na ng bilyonaryo. Sa buong bansa, 4 lang ang district congressman na wala. Ito ngayon titingnan natin. Kung magtutugma ngayon, yung hawak nila na dokumento, tsaka dun sa hawak mo. Ngayon, kung... Kaya eagerly awaiting tayo ano yung officials na sagot. Kasi imposible na makaiwas sila sa tanong na yan. Yes or no lang eh, factual. Yes. At hindi lang ako may kopya nito. Pati PCIJ na Meron na rin. hindi naman DDS ang PCIJ, di ba? Inilabas ng PCIJ ito. Yes. Alam na to ng very critical pa nga DPWH. yan. Galing nga sa kanila eh. At hindi lang ako yung So nagsabi. bakit di pa nila PCIJ. ilabas? I-verify pa ata. Actually, I-authenticate pa ata. Sincerely, naawa ko kay Secretary Vince Dizon. Kasi Huwag ka maawa dun, sir. naiipit siya. Bakit siya nagpapaipit? Hindi naman siya pwede magsinungaling. Kaya kung napansin nyo, mula nung namatay si Yumaong Yusek Cabral, hindi na siya nagpa-presscon. Yes. Tsaka napapansin ko kung parang yung usapan, pagka papunta na doon, idinadivert niya eh. Medyo, parang makaiwas lang ba? Pero So again, kung... maawa naman tayo sa kanya. Ayan. Pwede. Buti na nga ito si So Kong, maawa maaway pa tayo eh. sa kanya na manahimik na lang siya. Parang wala siyang alam. Ganun ba? Yung sinasabi natin eh. so kung ito, yung kay Yusek Cabral, kasi isa pa sa issue na sinasabi nila, illegal daw yung pag-acquire mo ng mga documents na meron ka from Yusek Cabral. May mga CCTV footages naman na mukhang hindi naman kayo nag-aaway o hindi naman mainit yung inyong pag-uusap. Totoo ba na pinwersa mo sila at nasugatan mo pa nga daw? Nakikipag-agawang ka raw ng dokumento sa kanila? Ikaw lang po nabanggit na yung CCTV footage na inilabas nila, nagpapakita naman na, una, hawak ko yung dokumento, kaya authentic
yung dokumento. At pinag-uusapan namin as we were walking through the hallway ng maayos naman. At hindi lang yun, 3.5 buwan ang lumipas mula noon at ng kanyang death na wala naman din siyang sinabi. By the way, November ko pa sinasabi sa publiko na meron akong kopya nitong datos at the time, hindi lang pinag-interesan ng iba ang sinasabi ko tungkol dito. Pero there was all this time for the DPWH to raise an issue with my possession of the documents, and only when I was challenging them to release it, did they then go and say that. And I think the public can see naman na mali naman na ang focus nila ay ang possession ko ng documents instead of them answering bakit hindi nila inilalabas ito. At hindi lang naman po ako kasi ang may kopya nito, pati ang iba may kopya nito. At ang nangyayari lang ay iniiwasan lang nila ang essential question, bakit hindi nila inilalabas ito? Kaya pala may interview si Ombudsman Boying Remulla na parang pinipitik ka niya dun eh. Na kapag may iba daw na tao naglabas ng Cabral Files at sabihin daw na peke daw yun sa kanila, ay kalokohan daw yun. Parang kalokohan. Parang pinapalabas niya na ang pinaka-original files ni Cabral ay nasa kanya at yung mga nasa iba ay peke. Maganda kung tayo, kasama ng Ombudsman at ng DPWH, lahat mag-live. Ilabas namin ang mga listahan natin. Magko-compare-compare tayo. Baka naman yung kopya ng DPWH pareho sa kopya ko. Tignan natin. Ilabas natin lahat. Paawa ka naman kay Secretary Dizon. Sabi mo nga. Yun nga, yung mabalik tayo dyan kay Sec Vince. Kasi may interview ka na sabi mo, nag-uusap kayo. Pero nung naglabas ka na ng mga document, biglang sabi niya na hindi parang hindi pa authenticated, hindi pa okay yan. Actually, May email nakakatuwa pa yung sagot niya kasi ang sinabi niya, hindi pa authenticated dahil hindi pa niya nakita. Oo, yun. Tama. Kasi nasa Paris siya noon eh. Kaya hindi niya nakita kasi nasa Pero Paris ang siya. sabi mo doon, meron kayong pag-uusap and may mga nakarinig. May email Tama, exchanges kayo, di ba? May nainilabas ka. Pagkatapos ng September 4, nag-meeting pa kami. And then after that, may iba kaming mga conversations. And then, in-email ko sa kanya yung in-upload ko sa Facebook noong October 1. Okay. Tapos, sumagot naman siya kasama ng ibang attachment through his office. Kaya ko nga sinasabi na maawa na lang tayo sa kanya. Kasi, Ibig sabihin nakita niya kasi sumagot siya. alam naman natin na alam niya na totoo ang files na ito. Kasi ang PCIG na nga nag-upload din ito eh. Kaya hindi na lang siya siguro mag-comment tungkol dito Kung pa. ang nangyayari kasi dito, parang nagkakaroon ng laglagan. Opo, pero actually, between us, sadya ko pong hinahayaan sila na Okay. magsalita kasi let them weave together their own narratives. Yes. Kasi marami din mga inconsistencies. Una, sinabi ni Yusek Claire, let DPWH answer. Tapos sabi ng DPWH, hindi pa namin ma-authenticate dahil hindi pa namin nakita. Tapos sinabi nila, ibinigay na namin sa ombudsman. Tapos sinabi naman ni Assistant Ombudsman na mahalaga ito dahil maraming leads at bigyan nyo lang kami ng oras para i-authenticate ito at gagawin daw nila in private para hindi mag-fuel ng public speculation. Pero importante daw. Yan ang sinabi niya sa ANC this week. Pero since then, there have been other statements saying na walang katibayan siya kasi wala na daw si Yusek Cabral. Pero hinayaan natin sila na magbigay ng kanilang mga statements at ang lumalabas nga, marami pong mga inconsistencies. Pero lastly, I would like to actually commend and thank ang aking kasamahan si Congressman Terry Redon dahil kaninang umaga, sinabi niya na dapat isupila ng Kongreso yung mga Cabral files. Ayan. So parang sumang-ayon na rin pala si Congressman Redon na mahalaga na makuha ng Kongreso ang kopyang ito at sana pag nasa Kongreso na, pwede nang ilabas ng Kongreso sa publiko. Kasi ang sinabi niya, dapat hindi lang ang ombudsman na meron, dapat pati Kongreso. Yes. Kaya baka si Congressman Redon ang maglalabas na ng Cabral files. Nako, bigyan. Congressman, may tanong ako. One time for all. Gusto mo magulat sila lahat? Ako magpo-post. Send mo sa akin na mamaya, ha? Okay, mahihingi ng kopya. Abangan nyo. Gcash lang, ha? Joke lang, joke lang. Dito kung yung about nga doon sa Cabral Files. Kasi sa tono ng pananalita ni Ombudsman Boying Remulla,
Parang may sinasabi siya na ano, hindi kaya baka pekiin, baka ipalabas nilang peki yang sa'yo at sa kanila yung tama. Kasi alam naman nating lahat ng nasa 19th Congress, puwera kay Pulong Duterte, lahat kasama doon. Hindi kaya yun yung iniiwasan nila na parang gumawa sila ng sarili nilang files at yung files na nahawak nila, yung sasabihin nilang original at yung sa'yo, pepekihin nila. Nabanggit Hindi ko mo na naisip. sa ibang interview na may nakita na akong kopya na galing sa iba, na galing sa DPWH, na pareho sa kopya ko. Kaya hindi lang ako ang may kopya at recently may mga nag-share na taga DPWH sa iba na pareho ang kopya. At pangalawa, the fact that DPWH spent these trillions of pesos is publicly verifiable. And wag naman tayong maniwala na pinondohan lang mga proyektong yun na walang mga proponent. Kaya ang tanong ko, mag-accounting tayo. Sino ang nagpasok ng mga pondong ito kung hindi yung sinasabi ng mga listahang ito na nagpasok ng mga pondong ito, sino? Wala naman maniniwala sa atin na si Yusek Cabral at si Zaldico lang naman nag-usap para sa alokasyon ng trilyon-trilyong piso, di ba? Pero parang, if I can share this, yun yung problema kasi ni Yusek Cabral in her last months, that she was, number one, by her own family lawyer's statements, under pressure because she was being made a scapegoat. And si Yusek Bernardo ay naging star witness at meron siyang ini-implicate at yung kanyang testimony yung ginagamit ngayon sa mga investigasyon. Pero hindi tugma ang sinasabi ni Yusek Bernardo sa sinabi ni Yusek Cabral. Yes. Kaya Yusek Cabral could have contradicted the statements of Yusek Bernardo, and she was actually offered to be a witness if she will implicate DBM Secretary Pangandaman. And this is already brought up in another interview. Hindi siya pumayag at yun ang isa sa mga dahilan na in the last few weeks na pressure din siya dahil nga hindi siya pinagbibigyan na maging state witness dahil ayaw niyang mag-cooperate to testify in a certain way. I think tungkol sa mga unprogrammed appropriations din yan. At si Yusek Cabral ay ayon sa statement ng kanyang family lawyer, nagsimula ng kanyang feelings bad when she was made to have a courtesy resignation instead of avail of an early retirement. And then there was the testimony of former Yusek Bernardo, and then there was the press con on the day that she died, when there was a statement by the DPWH recommending that charges be filed on a number of individuals where she was on the list na may statement na dapat managot ang mga taong ito. So I'm just bringing this up to show that Yusek Cabral was unnecessarily pressured and driven to do what she had done, and that the DPWH investigations had inadvertently actually cost us the life of who would have been one of the most valuable witnesses who could point to the real mastermind behind the allocation of these trillions of pesos of budget. Pero ang point ko lang on what you were saying is there it was a attempt to characterize na si Cabral at si Ko ang nag-uusap para sa alokasyon ng trilyon-trilyong piso. At siguro naman wala naman pong maniniwala na Yes. Yusek at APRO chair ang makakapag-allocate ng trilyon-trilyong piso. And that is the big problem kasi marami ang nagsasuffer na katulad lang halimbawa, yung mga walang kamuang-muang na namamatay sa baha dahil doon sa substandard or mga ghost projects, sila yung nagiging, kumbaga, nagiging biktima nitong pagnanakaw nila. And sa katulad na sinasabi mo, ang dahilan ng pagkamatay or dahil nangyari yon kay Cabral is regarding dito sa investigation about the corruption. While itong si Bernardo, umamin po siya na kasabwat siya na nagnakaw sa gobyerno at nag-sorry pa nga siya if I'm not, kung maaalala ko yung video. Solid pa din siya ng pera. Nagsoli pa rin siya ng pera. So, ibig sabihin, umaamin siya na naging kasangkapan din siya sa pagnanakaw, and yet, siya ay naging witness and he is under the protection program and supposedly mananagot din siya dahil meron siyang kasalanan na nagawa sa ating bayan at sa ating mga Pilipino. So, bakit parang
ang nangyayari, parang pinipinpoint lang nila, no? Ito, ikaw, makakasuhan ka, ikaw, hindi, magiging witness ka. Supposedly, dapat managot din siya eh. Dahil umamin mismo siya na may ginawa siyang kasalanan sa ating bayan. Nag-sorry pa nga siya eh, doon sa hearing, di ba? So what can you say about that, Kong? Parang, Well, that's why it's very unfortunate na we lost Cabral, who could have testified a lot. But Yes. andyan pa naman si Secretary Bonoan. kaya lang, tahimik. Hindi na uuwi. Hindi na uuwi. Well, di na uuwi. Oo. Wala na, hindi na Comment bumabalik. ano Pero ako, nagre- last na. Ano ha, kuro-kuro lang to eh. May tanong ako, personal to ha. Buhay mo ba si Cabral? Yun, oo. Tingin ko hindi naman. Dahil napakahirap talaga ng posisyon niya. Kaya, ang sinabi kasi, noon pa nag-attempt na siya ng suicide, di ba? Kaya, hindi naman unbelievable na nag-suicide siya. Naman, namatay siya. Bakit hindi man lang nakapublic yung lamay niya, o nilamay man pa, o ano ba siya? Hindi ba siya pinurol? Diba? Parang, paano malalaman ng tao kung talagang wala na siya, diba? May mga pictures naman of the Hindi, event. nakablur eh. May hindi naka-blur. Pwede mong Meron? Send mo sa akin. ma-search. Ano sa akin mamaya? Inutuso. Hindi, ano lang, pakita mo- Para sa privacy na lang ng pakita pamilya. mo na lang sa akin mamaya from your phone. Pakita mo. Para makatulog na ako. Hindi ako makatulog ka kayo eh. Ayun. Kasi marami nagtatanong kay Pero Santos eh. seriously, all the more we should value the life of Secretary Bonoan. Habang buhay siya, sana sabihin na niya lahat. Yes. Kung buhay, parang may mangyayari sa kanya masama. Parang may malalaglag ah. Parang yung sinabi mo ko, parang may masamang mangyayari. Hindi, tama yun, which is tama.